Hello future R-Cream! So for today's video, let's discuss the subject under Correctional Administration. So our topic for today is all about probation. Kung naghahanap ka ng full lecture ng probation, itong video na to ay para sa iyo. Bago tayo magsimula, kailangan muna nating sagutan itong question. Sabi dito sa question, it is a disposition or a privilege by the court to a person convicted of a criminal offense to remain to the community instead of going to jail or prison. So, ang choices po natin ay A. Probation, B. Probation Officer, C. Non-institutional correction, and letter D. None of the above. The correct answer is letter A, which is probation. Pagka sinabi kasi nating probation, ibig sabihin kapag ang isang tao po ay nakagawa ng isang krimen at hinatulan po siya ng korte, sila po ay binibigyan ng pribilehiyo o kaya naman opportunity. Para sa ganoon ay hindi po sila makulong, lalong-lalo na po sa mga first-time offender. Ibig sabihin kapag ang isang tao po ay nakagawa ng isang krimen is kinakailangan niya pong i-render yung kanyang parusa sa labas po ng kulungan, which is the community o yung ating tinatawag na non-institutional correction. Meron din po tayong tinatawag na probation officer. Pagka sinabi nating probation officer, sila yung mga officer na kung saan sila ay nagsusupervise sa isang probationer. Sino-sino nga ba ang pwedeng mag-apply ng probation? Sinabi ng ating batas, which is the PD 968, all person who are sentenced for a crime not more than 6 years. Halimbawa, shoplifting, traffic violations, o kahit anong krimen na hindi bababa sa 6 na taon. Sino-sino naman ang hindi pwedeng mag-apply ng probation? Unang-una dyan, ang hindi pwedeng mag-apply ng probation ay yung may mga sentensya na may maximum term of imprisonment of more than 6 years. Hindi rin po qualified yung mga convicted of subversion or any crimes against po sa ating national security and the public order. Kapag kasi sinabi nating crimes against national security, ayan po yung tinatawag nating treason, sabotage, and espionage. Kapag sinabi naman nating crimes against public order, halimbawa niyan, rebellion, and sedition. At ang panghuli na kung saan hindi qualified o kaya naman hindi siya pwedeng mag-apply for probation ay yung mga taong nakulong na. So, ayan po yung mga bawal. So, dumako naman tayo dun sa tinatawag nating probationer, petitioner, and absconding probationer. So, bago natin sila i-discuss, kailangan muna natin sagutan itong pangalawang question. Sabi dito sa question, a person who is applying for probation is called. Ibig sabihin, ano daw ang tawag sa isang tao na nag-a-apply sa isang probation? So, ang tamang sagot po dito ay petitioner. Again, petitioner po ang tawag sa isang tao na nag-a-apply ng probation. Once naman na naaprubahan ng korte yung petisyon ng isang petitioner, ang magiging tawag na po doon sa kanya ay probationer. So wag na wag po kayong malilito sa pinagkaiba ng probationer at petitioner. Again, pag sinabi po nating petitioner, ibig sabihin sila po yung tao na kung saan sila ay nag-a-apply ng probation. At kapag naman po yung kanilang petition ay naaprubahan na po ng korte, ang tawag na po sa kanila ay probationer. At ibig sabihin, ikaw na po ay nasa ilalim ng probation. At meron na rin pong mga kondisyon na dapat mong tuparin. At kinakailangan mo tong i-comply. So ano-ano ba yung mga kondisyon na kailangan mong tuparin? Unang-una dyan, prohibition of drugs and alcohol. Bawal po yan. Pangalawa, bawal po na umalis ka dito sa bansa. At ang panghuli po ay kailangan mong mag-report sa iyong probation officer na kung saan sila po yung nagsusupervise sa iyo o kaya naman sa korte. So sa pagre-report po ng isang probationer is kailangan at least once a month. Kasi po kapag ang isang probationer is nag-fail po siya to report at least once a month is matatawag po siyang absconding probationer. Kapag ang isang tao is nasa community-based correction is kinakailangan niyang gawin ng maayos, lalong-lalo na po sa pagiging produktibo mong tao. Ang pinaka-importante dyan is maiwasan po yung mga bawal, lalong-lalo na yung makagawa ulit ng isang krimen. Kasi automatic yan, babalik ka ulit sa kulungan. So again, recap po tayo. Pagka sinabi nating probation, it is a disposition. Ibig sabihin, hindi mo i-render sa kulungan yung iyong parusa, kundi sa community. And pagka sinabi nating probation officer, sila naman yung nagsusupervise sa isang probationer. At sabi nga natin kanina, para ikaw ay qualified para mag-apply ng probation is kailangan hindi bababa sa 6 na taon ang iyong nagawang krimen. So, sino nga ba ang nag-grant ng probation? Ang nag-grant po ng probation ay judge. Kung nakaabot ka sa video na ito, napakaswerte mo kasi lahat po ng nabanggit ko dito ay lahat po nito
ay lumabas po na board question noong 2018. Kung nagustuhan mo po ang aking lecture, pa-comment naman po ako ng red heart o red po na puso. So again po, wag po nating kakalimutan, probation, lagi po yang nalabas sa correctional administration. Hindi po yan nawawala, kasama po dyan si amnesty, pardon, parole, reprieve, commutation. So lahat po ng under ng non-institutional na nabanggit ko is nalabas po yan. Sana po ay marami kayong natutunan, future R-Crims. Kung naghahanap pa rin po kayo ng mga reviewers, available lang po yan dito po sa ating Facebook page. Huwag pong kakalimutan mag-share at mag-comment at mag-like. Maraming salamat po.